So hello sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-review natin, i-unbox natin itong isang entry-level smartphone ni Samsung, which is a Samsung Galaxy A16. Sulit na kaya siya ngayong 2025, lalo-lalo na mura na siya. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng first impression natin sa Samsung Galaxy A16 last year. And this time, i-unbox na natin itong smartphone na to. Kasi sa online, napakamura na lang po ng Samsung Galaxy A16. Nabili natin to ng brand new. I think nakuha ko to ng perfect timing, 5 plus. Diba? Pero ang SRP po neto is 9,990 pesos. Or almost 10,000 pesos for the 4GB RAM and 128GB of internal storage. 4GB 128 for that kind of price tag is a big no-no na talaga. Sobrang baba. Pero, since ngayong 2025, kalahati na ng taon, mas mura na po ang Samsung Galaxy A16. Pero again, depende lang po sa color. Itong color black lang po yung 5 Plus. Kasi yung color green nito still isa sa 9 Plus pa rin. And yung I think isang color niya is nasa 7,000 plus. So, yun, hindi ko alam kung bakit depende sa color. Kaya kinuha na natin itong black, mas mura. And laki rin na matitipid nyo mga ka-J-Vlog sa Samsung Galaxy A16. Pero still sa mall, mahal pa rin naman yan. Almost 10,000 pesos pa rin yan mga ka-J-Vlog. Kaya, habang mura pa, i-click nyo na po or i-check nyo na po yung link natin dito sa ating yellow basket. I-click nyo na lang yung link natin para ma-redirect kayo sa Samsung Galaxy A16 para makapag-purchase na kayo agad-agad ng mas mura. Kung tumaas man yung presyo, abangan nyo na lang yung 66 Matic. Baka mas maging mas mura pa itong A16. Or yung link po niya nasa description box din. I-check nyo na lang mga J-Vlog. At ayan nga, itong Samsung Galaxy A16 is very interesting din siyang i-review ngayon 2025. Lalo na mas mura na lang po siya ngayon sa market. At yun nga, marami pa rin namang skeptical bumili sa online, naintindihan ko kayo. Pero ayan na po yung link. Nandiyan na po yung guide natin para doon kayo madirect sa legit na tindahan. So yun mga ka-J-Vlog, tara. Samahan nyo kayo unbox itong Samsung Galaxy A16. So ito yung box ng Samsung Galaxy A16. So yun nga, sad to say, when it comes sa lahat ng Samsung devices, slim box na po tayo. So medyo boring ng ating pag-unboxing. Ito medyo weird. So pag bumili kayo ng A16, meron kayong libreng charger. Hiwalay. So nakakatawa na ginagawa ng freebie ang dapat naka-include sa isang device. So meron tayong nakuwang original na 25 watt power adapter. Okay, so check natin. Original to, galing tong Samsung malamang. So check natin. Ayan. At sirahin ko na lang. Ayan. Ayan. So, ito yung charger. Iba na siya. Kasi yung luma, ano siya, parang oval. Ano ba yung low standby nakalagay na ganyan? So, siguro mas ano siya, power efficient, I think. Ayan. So, ito yung free na 25 watt adapter. Mas mas lumiit na yung yung adapter na to compare sa mga old adapter ng Samsung. Box type na siya. C na rin yung puwet niya, super fast charging, and of course ito yung Samsung Galaxy A16. So yun nga, nakakatawa na yung A16 na color black is 5,000 plus. Yung gray ata or yung isang color is 6,000 or 7,000 plus, tapos yung green is 9,000 plus. So, syempre, same features na naman, iba lang yung color. Dito tayo sa color black, i-review lang namin. So, kung gusto nyo ng A16 sa murang halaga, again, nandito lang yan sa ating basket. I-click nyo na lang yung basket or sa description box. Malay nyo, sa sale ulit, mag 5 plus itong A16 or below SRP naman siya. Okay, open na. And, syempre, nung nakuha natin A16, in-unbox din natin siya sa upon receiving para syempre kung may sakaling may problema, meron tayong proof. So vinidyo natin siya while unboxing. Ayan siya. So dito is very boring na talaga mag-unbox ngayon ng Samsung Samsung SIM eject tool.
Wala rin si Maring Jelly Case. Absent si Maring Jelly Case. Absent din si paring earphone. At yun nga, si paring brick. Magkaiwalay na. Ay, ano to? Ano tong kasama na to? Wala. Samsung Care Plus. Oh, the data cable. So, yun lang naman. Data cable, instruction manual, C2C. Okay, yun lang naman. Tapos, ito na yung smartphone mismo, yung Samsung. Wala na rin any plastic dito sa device na to, which is eco-friendly na rin siguro sila. Ayan, piece. So, tela na rin yung pang-cover nila ngayon. Ito na yung Samsung Galaxy A16. So, check natin to in color black. So, in 3, 2, 1. Ayan. So, napakaganda rin naman ng A16. Resemblance niya rin yung, yung mga A55. Parang slim version ng A55 siya. Maganda rin naman yung pagka-build quality na itong device na to. In fairness. So, triple rear camera system, plastic back. And wala po siyang any case sa kasama or even screen protector. Wala pong screen protector itong device na to. Kaya pag bili nyo nito, lagyan nyo agad to ng screen protector para meron kayong protection agad out of the box. So, siya talaga, naked siya, walang protection, any protection upon buying. So, open na natin itong Samsung Galaxy A16. Again, this is a 4G version and meron itong 5G version. Ayan, Samsung Galaxy secured by Knox. So, set up muna natin to, balik ako kayo. So, ayan na-open na natin itong Samsung Galaxy A16. So, okay naman yung screen niya in fairness, pero the main problem is yung notch display. Pero, again, when it comes sa kanyang price tag na 10,000 or almost 10,000 pesos, notch display is a big no-no. Pero nakuha natin to ng 5,000 pesos, 5 to 6,000 pesos. Very good deal and marami pa rin namang nakaka-notch sa ganitong presyo. Ang lang dito sa Samsung, sobrang lalim nung notch niya. Ewan ko ba, hindi pa rin makamove on si Samsung sa notch display. Even sa mga expensive devices nila. Like the Samsung Galaxy A16. Again, nakuha lang natin ito ng very affordable lang. Pero pag i-compare natin sa SRP, ang laki talaga nung notch niya, legit. Ayan grabe Parang may tulo dyan sa mismong screen niya. Sobrang lalim. Dapat punch hole na lang siya kasi modern design na rin, di ba? So, check natin yung battery, yung display niya. When it comes to display, it is support ng let's see, when it comes to refresh rate. Okay, motion smoothness is up to 90 Hz screen refresh rate lang. So, sad to say, it is not a 120 Hz screen refresh rate. Dapat 120 Hz na rin for its kind of price tag. Tignan natin yung kanyang storage out of the box. 128GB and 4GB of RAM. So, na-unbox na natin yung Samsung Galaxy A16. Next, gusto ko i-share sa inyo yung first impressions ko ngayong na hands-on na natin itong device na to. So, unang-una dito, bago nga natin ito simulan, kung interested kayo, yung link niyan ay nandito sa shopping bag. I-click nyo na lang yung mga J-Vlog para hindi po kayo mahirapang hanapin itong Samsung Galaxy A16 kung saan makakabili ng mga legit nito. So, yun nga. Sa first impression, number 1, sa display tayo. Sa display, medyo 50-50 tayo sa display nito. Lalo-lalo na pag i-compare natin siya sa kanyang SRP today. Kasi syempre, mabibili pa rin natin to for that kind of price tag. Again, pero sa online, iba-iba yung kanyang price. So, 6.7 inches. Unang nagustuhan ko sa display na to is malaki siya. 6.7 inches. So, napakaganda ng ganitong screen size. At ang main advantage din ng Samsung Galaxy A16 is super AMOLED display po itong device na to. So, again, mas maganda po ang display neto compare sa mga AMOLED display ng mga ibang entry-level smartphone. Siyempre, pag Samsung, kilala yan pagdating sa ganda ng kanilang display. So, ayan, super AMOLED display po siya. At hindi lang yon, Full HD+, 1080p pa itong resolution ng Samsung Galaxy A16. Nakakalungkot lang na side din dito is yung 90Hz screen refresh rate at yung notch. Sobrang lalim nung notch niya. Grabe naman yung pagka-notch na itong A16. Again, hindi pa rin makamove on si Samsung sa notch display even for this kind of price tag na higher entry-level smartphone. Ang laki nung notch niya.
Pero all goods yung display. Napakaganda ng display. Very vibrant, very sharp. Ganyan talaga ganda pag Super AMOLED display. So wala tayong marereklamo sa display quality niya. Notch lang talaga medyo nadidisappoint ako dito sa A16. Again, marami rin ang sinasabi, hindi naman nakaka-affect yan sa feature. I know, hindi naman yan nakaka-affect sa performance. Yes, hindi siya nakaka-affect. Pero in today's time naman 2025, lahat po ng smartphone na ganitong presyo, punch hole na, super duper outdated na design na to. Syempre, pag naglalabas ka naman ng product, you need to innovate din yung design, di ba? Kailangan makipagsabayan sa mga competitors mo. Purpose ng punch hole display. Ang purpose ng punch hole display para hindi ganon ka-irritable tignan yung smartphone nyo, lalo-lalo na pag ganitong kalaki yung notch, di ba? Second mga ka-J-Vlog sa OS. So sa OS na to, since last year to na-release, is naka-Android 14 to out of the box. Even let's check kung naka-Android 14 pa rin ito ngayon 2025 out of the box. Wait lang. So yes, naka-Android 14 pa to with One UI version 6.1. Syempre, meron po itong update-matic for Android 15 and One UI version 7. So, check natin to sa ating review. Sa full review natin kung ma-update na natin to sa Android 15 ngayon. Next chipset niya, not bad. For a 4G chipset, MediaTek Helio G99. Sa kanyang presyo ngayon, 5 to 7,000 pesos mabibili natin siya sa online. Na 10,000, di ba, SRP. G99, pinaka-the best na rin talaga ma-offer yan for 4G chipset ng MediaTek. G99, G100. Same lang naman ang mga GPU yan, Mali G57 MC2. So, abangan nyo na lang yung game test natin dito sa Samsung Galaxy A16. Pero, several times naman na natin na-try ang G99 and not bad din naman ang performance sa gaming. Next mga ka-J-Vlog, Ramatrom. Ramatrom na ito nung lumabas or even yung SRP niya is a big no-no. 4GB of RAM, napakababa. 120GB, napakababa for a price tag na 10,000 pesos. Pero nabili natin to ngayon ng 5 Plus and even 5 to 7,000, 4GB of RAM, medyo maliit na lang talaga yan for a price tag na 5,000 plus. I think better na rin is 6GB of RAM or 8GB of RAM, and 120GB is okay na yan sa ganyang price tag na 5 to 7,000 pesos. RAM lang talaga pinaka hihila dito sa Samsung Galaxy A16. Maganda na yung overall chipset niya, display. Ang baba lang ng RAM. Kailangan na rin siguro mag-step up ni Samsung when it comes sa RAM. Medyo madamot sila sa RAM. Kaya alam niyo naman, ngayong 2025, RAM din ang pinaka-importante pag gagamitin yung isang device. I know meron na mga extended RAM, pero yung mga extended RAM, hindi naman talaga yan malaking tulong actually. Parang okay lang yan for multitasking, pero pag gaming, talagang ang tututukan nyo dito is yung physical RAM itself. Next, yung camera niya. Camera niya is triple rear camera system. So, meron siyang 50 megapixel main camera, ultra-wide camera, and macro lens. Yun yung maganda dito sa Samsung. Nakuha natin ito ng mura ngayon, pero meron triple rear camera system, di ba? Sobrang sulit yan for that kind of price tag. And even naman sa kanyang price tag na 10K, bibihira lang natin makita ngayon yung kumpleto recados na camera lens sa ganitong mga price tag ngayon ng mga smartphones. So abangan nyo na lang yung camera test ko dito sa Samsung Galaxy A16. Pero maganda nga na lahat ng lente nito is useful po. Next mga ka-J-Vlog, sa battery napakalaki, 5,000 mAh na removable battery with 25 watt fast charging. So sad to say nga, pag magpe-purchase kayo ng A16, wala po itong included na charger. Pero pag bibili nyo online, may libre sila. Ito, may in-include silang libreng charger. Pero yun nga sa the reality, nagiging freebie na lang po ang charger na dapat included to out of the box, di ba? So, yun. Pero okay rin naman, nag-include sila na 25 watt fast charging brick. So, when it comes sa price tag niya, 5K na rin naman is the best minimum battery when it comes sa mga ganitong price tag. And 25 watt fast charging rate is not bad for a price tag na makuha nyo ng 5 to 7,000 pesos. So yun mga ka-J-Vlog yung ating first impressions sa Samsung Galaxy A16 ngayong half ng 2025. Abangan nyo na rin yung full review, game test, and camera test natin dito sa smartphone na to. At kung interested nga kayo dito, again, yung link nito nandito po sa gilid ng ating video. Nandito yan sa ating description box din, yung link. I-click nyo na lang yan kung interested kayo bumili ng Samsung Galaxy A16 ngayon. Lalong-lalo na, mura na lang po ito ngayon sa online.